So what's up? Kumusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may FKM Baliwag branch para sa update natin. At meron tayong bagong motorcycle na nirelease na FKM. Nito lang. So ano nga ba to? Ito yung Juke 150 ng FKM. So tara, ikutan natin to. Alamin natin yung presyo. Kung sulit nga ba ngayon 2025 at yung specification na to para sa'yo. So tara, samahan nyo akong walk around na natin to. Ano pa hinihintay natin? Ayos na ayos. Watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. I know, I'm a hustler, I go. Got me running, got me gunning for thrones. I won't go back, no pass, blow past so fast. I'm gone, grow fast, big splash. So ayun na mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 86,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available nyo sila sa installment. Ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang installment nila kapag in-house, and then yung kanilang finance. So para at least meron kayong reference kapag bumili kayo ng ganitong motorcycle. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo nito ngayon 2025? Comment nyo naman yan sa baba. At para naman sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan, di ba? All cash, like watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, I'll be eating Kobe steak hot. La da da, got that fish sushi grade raw. La la la, I'm on vacation, I'ma stay off. La la la, now I'm taking all my days off. La la la, yeah, I'll be in the top spot, putting work in, cause I'ma be a boss, in a So yun nga, ngayong 2025 merong nilabas na bagong FKM Juke 150. Itong si FKM, no, at marami talaga silang nilabas ngayong 2025. So last time meron tayong mga 4 na 500cc na nilabas, and then pero dito sa branch nila wala pa masyadong unit yung mga 500cc. Pero ngayon itong Juke 150 meron silang available dito, 2 unit. So ngayon mabibili nyo na siya, okay, sa halagang 86,000. Meron ka ng ganitong modern classic. So ano natin to, upuan natin para at least dun sa mga gustong bumili, nakagaya kung 5'2" ang height, may reference tayo. So side stand muna natin. Gusto ko rin yung side stand na ito. Tingnan nyo yung itsura ng side stand niya. Napakaganda ng itsura. Magandang metal yung ginamit dito. Yung paint job niya ayos na ayos din, tsaka hindi siya mukhang tinipid. Okay, tapos isa pa rito, meron siyang gulay board na malawak, and then yung kanyang padding, tingnan nyo naman, hindi siya tinipid talaga, no? Halos lahat meron. So okay, upuan natin, yun, no? Upuan natin. So medyo pababa yung ating sahig dito, or yung semento dito pababa. Pero ang nagustuhan ko rito, para sa 5'2" na kagaya ko, tingnan nyo naman, diba, abot na abot natin. So 5'2", hindi tayo masyadong worry dito compare dun sa Labi 150 nila. Sobrang tingkayat talaga ako dun. Pero ito, tingnan nyo, magaan na siya. Tapos tingnan nyo naman, maganda yung kanyang shock. Sa harap niya, maganda rin yung shock na ito. Yun, oh, diba, turning radius niya malawak din. Yan, so hindi siya yung parang kasing lapad ni Labi, pero ang ganda nung ano niya rito, cockpit niya rito. Yung dashboard niya, ang ganda. Medyo maliit lang pero goods to para sa akin. Tsaka hindi siya masyadong malawak yung ganon. Yung kanyang handlebar, ito talagang pwede mong isingit to. Diba? Tapos yun nyo naman, napakaluwag ng ating legroom pa dito. Maglagay ka lang dito ng mga gamit. Okay na. Pang long ride, short ride, napakaganda na ito. So yun yung maganda rito, ma-test siya ng malayuan, long ride talaga, or para at least malaman natin yung kanyang durability and yung ability ng motorcycle, kung gaano nga ba siya kaganda kapag nire-rides. Ayan. So syempre yung ating OBR,
maluwag din. Tapos kagandahan, meron tayong lagayan na ng top box. Hindi ka nabibili kasi alam mo naman, medyo mahal din yung bracket para sa top box. So dito pa lang binigay na ni FKM. Hindi ka na niya tinipid. Tsaka sa kulay, ganda ng kulay. Kulay white, parang dirty. Tapos meron tayong kulay green na talagang parang neon green yung datingan niya. Talagang angat na angat pa yung kanyang kulay na ginamit or yung colorway niya, di ba? So sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang specification and then yung presyo niya? Comment nyo naman yan sa baba. So sa tingin nyo, sulit ba ang modern classic ng FKM? Comment nyo naman yan. So syempre, center stand natin, kung magaan din ba siyang center stand. Uy, napakalambot yung center stand. Ayos. So ayun na nga, nakita na rin natin itong Juke 150 ng FKM. Grabe, ang ganda niya sa personal. Ang ganda ng colorway, ganda ng combination, no? Kulay white and neon green. Ang ganda, no? Sa pagpasensya nyo na, dumihan ko yung kanyang flooring. Kasi alam nyo na, binike fit natin eh. Pero ayan, so umpisahan natin yung walk around para dito. Alamin na natin yung kanyang specification and ano bang meron dito sa motorcycle at bakit natin siya bibilhin. Let's go! So ayun na nga, kita nyo to. Ito yung maganda rito eh. Naka LED, projected lamp, ang ganda ng chrome dito sa loob. So may high and low na rin yan. Meron tayong combination ng black. Ayan, glossy black. And then kanyang parang pearl white, yung datingan na ito. Kita nyo naman, pag nasisinagan siya ng araw, meron siya mga glitter effect. Ganda ng design dito. Yan, modern classic talaga yung datingan niya. So syempre dito, meron tayong FKM na sticker. Pagbaba ang lapad ng design dito. So ito lang yung lining dito. Meron tayong signal light dito, LED rin. Pagdating dito sa baba, meron tayong kulay green combination dito sa baba, puro green siya. Okay, so dito naman sa fender niya, combination ng green and black. Ayan, so maganda yung kanyang fender, malapad. And then meron din tayo ritong telescopic fork, matte finish, and then naka single disc brake tayo rito, dual pad caliper. Ang size ng gulong ay 90 by 90 by 12 and tubeless na rin ang isang to. Ayan, so kagandahan ng mugs, para siyang Labi, no, yung Labi 150 natin dati. So meron tayo ritong Kenda na brand, maganda yung kanyang tires nyo. Ayan, so tingnan nyo naman, halos hawig siya nung Labi yung kanyang mugs. Ayan, so may mga design siya rito na parang tinabas, di ba? Kita nyo na yan. So dito naman sa side, yung ating gulay board, malawak din siya. And then tingnan nyo naman yung padding niya rito, hindi tinipid, buo talaga siya. Tapos ang ganda, no? Hindi siya madulas. Magandang ano to, maganda para sa mga ulan, 'di ba? Hindi mababasa yung mga bolts natin dito sa ilalim. And then sa mga gamit naman, hindi natin magagasgasan yung mga fairings dito. Dito naman sa side, meron tayong matte finish. Ayan, or magaspang yung kanyang ano rito, oh. Yung texture niya, maganda yung texture. Hanggang dito sa taas. Okay? So meron tayong panel gauge na digital. Ayan. Ganda ng cockpit niya rito. Yung POV dito, ang ganda eh. Isa sa mga nagustuhan ko rito, kakaiba yung mga switches na ginamit dito compared dun sa Labi, na parang mga ordinary, no? Ito, naka-box type. Pero makikita natin dito, yung kanyang hazard switch, park light, headlight, off, yung nasa gitna, electric starter, and then yung lever natin dito para sa front brake. Ayan, napaka-smooth lang din, malapad, no? So yung grip niya, maganda yung design eh. Ang ganda, nagustuhan ko to. Tapos sobrang ano lang din niya, mababaw lang din. Ayan, ang taba eh. Ang taba ng kanyang grip eh. Yung throttle medyo medyo mababaw lang naman. So yung kanyang rear brake, smooth naman din, and then malapad din to. Yung grip natin dito, talagang makapit. And dito naman, signal light. Ito naman yung high beam. Ayan, low beam, high beam, ayan yan. So, busina. So, medyo kakaiba talaga yung itsura nito. So, dito naman sa ignition, dito na rin binubuksan yung ating seat. Ayan, ito yung susi niya. Ayan.
Ayan yung datingan natin. And meron tayong utility hook. And then sa side, meron tayong USB charging port. Ayan. Okay. So, dito naman, meron din tayo ritong side pocket malalim din. So, siguro safe naman tayo mag-charge dyan ng gadget natin. Hindi naman siguro siya malalaglag. Okay. So, dito naman sa side, meron din tayong side stand kill switch. Okay. Para sa safety features natin dito. And then yung ating foot pegs para sa angkas, maganda rin. And then meron din tong gomo sa taas. Ganda rin ng paint job. Yun yung mga nagustuhan natin dito, yung paint job eh. So, eto naman, meron siyang kickstart. Ayan. So, at least kahit dito, may kickstart pa rin na nilagay dito si FKM para sa safety din kapag in case na ganyan masyadong na-monitor yung ating battery. Makakauwi pa rin tayo. Okay? Hindi katulad dun sa may mga walang kickstart. Pag yun naubusan ng battery, hindi naman natin pwedeng itulak yun, di ba? Ito safe naman to, no? Makakauwi pa rin tayo. Sa ating panggilid, ito yung tsura. Meron din tayong tire hugger. Naka-drum brake tayo dito sa likod. Kanyang tires din, kenda rin dito sa likod. Tubeless na rin. And then yung ating size ay 3.5 by 10. Medyo maliit lang yung rito, yung kanyang gulong dito o yung size niya. Ayan, yung ating sticker para sa Juke. Ayan, maganda rin yung itsura, maganda ng font. Ang ganda ng may irito eh, no? Tapos dito Juke. Ayos eh, no? So, sa upuan, maganda rin yung leather na ginamit dito eh. So, buksan natin. Yun, madali siyang i-open. Ito yung ating compartment. So, maluwag din. Parang feeling ko half face kasi, pero depende siguro sa size. Ayan, nandito na rin yung mga basic tools, yung ating tawag dito, side mirror, and then napakalinis ng design dito para sa kanyang gas tank. Ganyan ang itsura niya. So, hindi na ito mawawala. Okay, itong takip na to, hindi siya mawawala. Kasi meron siyang rubber dito na support. So, ganun lang siya i-open. So, meron na rin tayo ritong tawag dito, kanyang bracket, no? Para sa ating top box. So, top box na lang yung kailangan natin dito in case na gusto natin bumili ng top box. Ayan. Yung kanyang leather, ito yung itsura. Ang ganda, oh. Napaka-classic ng design. May mga stitches din yan. Ayan, tahi talaga yan. Kahit dito sa side, tahi din yan. Okay, dito naman sa ating taillight, ito rin yung mga nagustuhan natin dito. Napaka-modern ng design. Ito yung signal light natin dito. Yung ating taillight and then yung park light niya. Pagbaba, meron din tayo ritong plate light. And then, reflector, side by side. Malapad na ating fender. Ayan, sa atin namang tambucho, napaka-classic ng design din. So, meron din tayo ritong ating cover para sa ating exhaust. And then, naka-air-cool din ang isang to. Ayan. So, ayan, yung kabuuan ng ating Juke 150 para sa mga gustong bumili ng Juke 150 ng FKM. Puntahan nyo na lang yung pinakamalapit na FKM sa lugar nyo, or dito naman sa amin, meron din dito sa Baliwag branch. Okay, puntahan nyo na lang yung mga malalapit dito sa Baliwag. Ayan, available na po rito yung ating FKM Juke 150. So, ano pa hinihintay nyo? Bilhin nyo na. Ayos yan, di ba? So, yun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga, ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. I just wanna blow up, yeah, I just wanna blow up, yeah, I just wanna